Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po ang buong LGU ng Pagsanghan na kami po ay ginawaran ninyo ng Crown Award ngayong taong 2025. Maraming salamat po, RNC. Baka sabihin po ninyo na bias po dahil si Manabibi ay taga-Pagsanghan. And si Doc Catalino nung pumunta sa Pagsanghan ay nakita ang biringan. Baka sabihin po ninyo na natakot si Doc na hindi ibigay sa amin ng crown. But anyway, huwag kayong mag-alala, lalo na sa mga ibang local chief executive. Huwag kayong mag-alala dahil next year, kayo naman po ang magiging crown awardee. Dahil kami first year maintenance awardee naman. No? Looking forward. Good luck, well. But anyway, habang nakikinig kanina kay Doc Exo, sabi niya, 2 lang daw po ang inihingi ng Nutrition Council sa mga LGU. Full-time na MNOW at budgetary requirement. Full-time MNOW, X ang Pagsanghan. Bakit po? Si Jubel ay MHO full-time / nurse. Jumuduty po yan. Nagre-refer po ng patient / SIRAC, Purple Desk Coordinator sa Mental Health / MNOW. 4 po ang kanyang designation. Sorry po, RD, hindi ko po natupad ang number 1. Number 2, budgetary requirement. Ang Pagsanghan po ay ang second to the last municipality sa Samar na may pinakamaliit na NTA. Mula pag-upo ko noong 2022, pinakamaliit hanggang ngayon, second to the last pa rin po na may pinakamaliit na tax allotment ang Pagsanghan. Pero sabi ko nga, ganun pa man, kahit maliit pa man, may natutulungan. That is why naggawa kami ng mga program. Isa na po dito ang SED program na derive sa aking pangalan, SED, or Sakto at Epektibong Dietary Supplementary Program, na kung saan nabigyan nyo din po ng pagkakataong ma-recognize. Ang SED program po ay nakatutok sa mga malnourished na kabataan, sa mga wasted. Alam po natin na meron po mga feeding program, large-scale feeding program ang agencies natin. Ang DepEd, meron po. Ang DSWD sa mga ECCD, meron din po. Pero ang SED program po ay nakatutok sa mga kabataang malnourished. Nung pag-upo ko noong 2022, ang aming malnourished na kabataan ay around 20. Habang tumatagal, paliit ng paliit, at ngayon nga po ay naging 7 na lamang. Alam ko, at alam ko na ang sikreto. Kung ang OPT natin ay August, pakainin nyo sila July pa lang. Para pagdating ng August, matatawa sila. Hindi, joke lang po. Hindi aside, ang problema po talaga natin ay ang stunting. Ang stunting po ang pinakamahirap na kalaban dahil nag-uumpisa po ito sa day 1 ng pagbubuntis ng nanay. And karamihan po ng mga stunted na kabataan, ang mga nanay po ay ang mga teenage mom. That's why, sabi ko kay Jubel, kung kaya mong i-advocate o kaya mong mag-join habang gumagawa sila ng bata, gawin mo. Para masabihan ng mga parents na maging responsable. Dahil once, after ng 1,000 days, irreversible na po ang effect ng ating stunting. Bagsak na kami sa 1 and 2. Pero ako po ngayon ay nakatayo sa inyong harapan na hawak ang crown plaque. At itong plaque na po ito ay hindi po dahil magaling akong mayor o magaling ang aking administrasyon, dahil po ito sa puso ni Jubel. At inaalay ko po ito. Nung local health summit po kami, sabi din po, nakinig din po ako sa message ni Governor Shari Antan. Dahil po, at 2 daw po ang klase ng empleyado. Isang empleyado na gustong magtrabaho at isang empleyado na gusto ang sweldo. Kung ang i-appoint po nating MNOW or any position is gusto lang ay ang laki ng sweldo, salary grade 24,
walang mangyayari sa ating mga programa. Yun ang trabahador or yung employee na gusto lamang ang sweldo. Pero pag ang inappoint po nating empleyado ay may puso, gagawin niya po ang lahat kahit maliit ang sweldo para po matulungan ang ating mga kababayan. Tandaan po natin na ang mga plaque at mga certificate na ating natanggap ay mga material na bagay lamang. Tandaan po natin na ang totoong award na ating matatanggap ay ang mga ngiti ng mga kabataang ating naisalba sa malnutrisyon. Sa ating lahat, magandang umaga.